Alam mo ba kung paano magbabago ang nakagawian nating buhay bilang mga Pinoy dahil sa AI? Paano nga ba kung ang bansa ay ganap ng na-optimize ng isang sentral na AI na pinangalan ng GPT? Galing pero totoo. Ang karaniwang Juan, mula sa pagiging madiskarte hanggang sa datos na lang. Hindi na kailangan ng alarm para magising dahil natutukoy ng iyong AI-powered na rice cooker ang iyong antas ng gutom at sisimula ng sinangag ng eksaktong 6 a.m. Ang nakagawiang Filipino time ay tuluyan ng malulutas dahil ang iyong cellphone ay magpapadala ng AI-generated na hologram ng iyong boss para sigawan ka sa sandaling pindutin mo ang snooze. Ang GCash ay mayroon na ngayong Marites mode na otomatikong nag-aalerto sa Viber group ng inyong kapitbahay kung sila ay kumuha ng hulugang bagong TV kahit alam mong alang pambayad. Ang pagtatanong ng direksyon ay lipas na. Sa halip ng ingunguso ng iba ang kanilang mga labi para ituro, ang iyong smart glasses ay ituturo ang eksaktong sari-sari store na iyong hinahanap. Kahit ang magtataho ay may gamit na ring AI drone na may facial recognition para hanapin ka sa ika-20 palapag ng iyong kondo. Ang basketball sa kalye ay gumagamit na ng referee na isang lumilipat na drone na sisigaw ng foul o traveling sa player na makitaan ng violation. Kahit ang mga istambay sa kanto ay gumagamit na ngayon ng ChatGPT para bumuo ng nakakaantig pusong mga dahilan kung bakit hindi pa nila mababayaran ang kanilang utang. Ang mga campaign jingles ay binubuo na ngayon ng AI upang maging sobrang catchy na di na kailangan pang sumayaw ng bodot si Bong Revilla. Sa panahon ng mga debate, ang isang anti-bodots filter ay otomatikong nagmumute sa sinumang kandidato na sumusubok sumayaw para makalusot sa isang tanong tungkol sa korupsyon. Kayang bilangin ng AI Commission on Elections o COMELEC-GPT ang mga boto sa loob ng 1 minuto, ngunit idadahilan pa rin ng mga talunang kandidato na ang AI model na ginamit ay nga-train para dayain sila. Ang EDSA traffic ay pinamamahalaan na ng isang AI na napagtanto na ang tanging solusyon kapag ma-traffic ay i-activate ang isang higanteng karaoke bar sa buong highway. Ang mga driver ng jeepney ay mayroon na ngayong AI co-pilots na siyang bahalang mag-cut sa isang SUV samantalang nagsusukli sa isang pasahero sa likod. Ang pasahero ay hindi na kailangang sumigaw ng para o sa tabi lang po dahil ito ay pwedeng voice-activated na lang na automatic sa cellphone mo ngayon. Sa halip ng mga traffic enforcer na nagtatago sa likod ng mga puno, mayroon tayong mga hulicam drone na nagpapadala ng iyong violation ticket ng direkta sa messenger account ng nanay mo para sa maximum shame. Sa beauty pageant, meron ding AI dyan. Ang question and answer portion ay hinuhusgahan ng isang AI na nakakakita ng mga sagot na memorize lang at nagtitrigger ng malakas na sound kung ito ay na-detect. Ang bawat contestant ay pwedeng maglagay ng peking hypebot sa audience na kayang sumigaw ng "Go Go Girl" sa malakas na tinig para mag-show off support sa kandidato. Ang pagkukumpisal ay isa na ngayong auto-message sa isang simbahan bot na pagkatapos mo mangkumpisal sa kanya ay magpapasya kung ilang beses mong uulit-ulitin ang Ama Namin at Hail Mary. Sa mga kasalan, ang pagpili ng ninong at ninang ay ginagawa ng isang AI na sinusuri ang bank statements nila upang matiyak na makapal ang laman ng sobrang ibibigay. Ang tradisyonal na manupo ay pinalitan ng isang mabilis na tap sa pagitan ng iyong noo at ng smartphone ng iyong ninong para ibigay ang iyong regalo. Ang mga lamay ay pwedeng i-upgrade gamit ang hologram lola na maari mo nang makita si lola na parang kaluluwa para di na siya magpakita sa'yo. Kayang sabihin sa'yo ng AI sa palengke kung sariwa ang tilapia sa pamamagitan lamang ng pagsusuri sa kung paano ito tumingin sa'yo. Gumagamit ang mga magbabalot ng sonar technology para sabihin sa iyo kung gaano kahinog na ang sisiw bago mo pa man basagin ang balat. Ang mga OFW ay pwede ng pansamantalang palitan ng Avatar OFW na maaaring magtrabaho sa Dubai habang pisikal na nagbabakasyon sa kanilang probinsya. Ang mga token na po at opo ay built-in sa bawat AI interaction. Kung bastos kay Siri, hindi niya i-book ang iyong Grab. Ang mga asong kalye, ascals, ay nilagyan ng mga smart collars na nagsasalin ng kanilang mga tahol upang maintindihan mo halimbawa na, "Hoy, may magnanakaw!" Ang mga inuman ay nagtatampok na ngayon ng isang AI na sumusukat sa iyong kalasingan at otomatikong tinatawagan ng iyong asawa kapag nagsimula kang kumanta ng My Way. Ang pambansang ibon ay hindi na ang Philippine Eagle. Gagawa ng batas sa Kongreso na ang ituturo na sa eskwela ay drone. Ang iyong sukli sa grocery store ay hindi na 2 piraso ng candy. Ito ay gagawin nilang 0.000001 ng isang Bitcoin. Ang mga karaoke machine ay meron na ngayong auto-tune feature na para maging kaboses mo si Regine Velasquez kung sintonado ka. o
Paano? Mga sample impacts lang yan. Sa tingin mo, ready ka na bang tanggapin ng AI? Kung nagustuhan mo ito, please subscribe lang po kay Kuya Teki.